Ayos, makakakita na ako ng eroplano na magkakaabanggaan. Pagiging bata ang pinakamasayang yugto ng ating buhay, sabi nga nila. Kasi wala ka pang iniisip na problema, Wala ka pang bayarin na kuryente. wala pang tax na naghihintay sa'yo at walang responsibilidad. Puro laro lang. Pero ako, maraming beses akong na-stress nung bata ako. Iniisip ko kasi noon yung mga bagay-bagay. Kagaya noon, Ano kaya kapag nagkabanggaan ang dalawang eroplano? Ano kayang mangyayari? so noon tuwing nakakarinig ako ng tunog ng eroplano, lumalabas kaagad ako para i-check. So minsan nakakakita ako ng iba't ibang eroplano. May makintab, may kulay black na sobrang laki na medyo mababa ang lipad at malakas ang tunog. Yung iba merong usok at meron namang iba na wala. Isang araw noon, dumating na ang panahong pinakahihintay ko. May dalawang eroplano na magkakross ng direksyon. Yung isa papunta dito at yung isa naman papunta dito. So iniisip ko noon, Ayos, makakakita na ako ng eroplano na magkakaabanggaan. Pag nagkabanggaan talaga to, sobrang saya ko na. Iyayanig kaya ang lupa pag nagkabanggaan yon? Ano kayang tunog nun? so pinakahintay-hintay ko talaga yung pagbabanggaan nila. Mas naunang tumawid yung isa, hindi sila nagkabanggaan. Ay, sayang, hinintay ko pa naman. Grabe naman yan. Hindi ka na naawa sa mga taong nakasakay sa eroplano. Ano ka ba? Anong kinalaman ko dyan nung bata pa ako? Kasi noon wala pa akong pakialam kung ano mangyayari sa kanila. Basta gusto ko lang makita yung pagbabanggaan nila. Bata pa lang kasi ako noon eh. Ano pa malay ko dun? Pero masama yun ha. Huwag niyong gugustuhin ang isang bagay na magdudulot ng masama sa iba. Kayo talaga? Iniisip ko din noon na ang lobo kapag lumipad sa langit, mawawala ng epekto yung gamot nun. At babagsak sa lupa pero nakalobo pa rin. Tapos, swerte yung makakalimot kasi may lobo siya for free. Then isang araw noon may nakita akong bata na may kasamang